ay may mga kopya ng ating Heidelberg Catechism na Tagalog. Aking babasahin at sundan po ninyo ako ng inyong paningin. Sa ating pag-aaral, tayo nasa Lord's Day 24, tanong at sagot 62 hanggang 64. Ganito ang sabi, Tanong 62, subalit bakit ang ating mabubuting gawa ay hindi maaring kabuuan o bahagi ng ating katwiran sa harap ng Diyos? Sagot, dahil ang katwiran na maaring napatunayan sa harap ng hukuman ng Diyos ay dapat maging tunay na ganap at sa lahat ng mga aspeto na sumasang-ayon sa banal na kautusan. At gayon din, na ang pinakamabuti nating mga gawa sa buhay na ito ay hindi ganap at nadungisan ng kasalanan. Tanong 63, ganun ba? Hindi ba ang ating mabubuting gawa ay karapat-dapat? Kaya gagantimpalaan ng Diyos ito ngayon at sa buhay na hinaharap? Sagot, ang gantimpalang ito ay hindi dahil sa pagsisikap, kundi dahil sa biyaya. Tanong 64, hindi kaya ginagawa ng doktrinang ito na maging pabaya at lapastangan ng mga tao? Sagot, hindi sa anumang paraan, sapagkat imposible sa mga itinanim kay Kristo na sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay hindi magbubunga ng pasasalamat. Tumungo naman tayo sa ating mga Biblia, salita ng Diyos. Buksan natin sa Aklat ng Pilipos. Aklat ng Pilipos. Ang ating babasahin ay Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 18. Philippians chapter 2, verses 1 to 18. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa salibutan, na nanghahawakan sa salita ng buhay, upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo.
na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon ding paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Heso Kristo, bukas ay Monday, inauguration ni Donald Trump, at birthday ko bukas. Bukas, Lunes, balik na naman tayo sa ating kani-kaniyang mga gawain. Ang ilan sa atin ay babalik sa office, sa opisina, sa trabaho. Gagawa na naman tayo ng mga reports. Haharap tayo sa mga kliyente kung tayo mayroong negosyo. At may ilan namang babalik sa pagbebenta ng insurance, yung life at non-life. Habang ang iba naman ay nagmamaneho para sa Grab o angkas upang kanilang kitain ang pangtustos para sa mga gastusin ng pamilya. Meron din sa atin na naghahanap pa rin ng bagong trabaho. Ang atin namang mga kabataan o mga estudyante ay maghahanda sila para sa school. Gagawa sila ng mga projects, gagawa sila ng kanilang mga assignments. Ang atin namang mga nanay ay magiging abala na naman sa mga gawaing bahay, sa pagluluto, sa paglalaba, sa paglilinis. At ang atin namang mga lolo't lola, siguradong magiging abala na naman sila sa pag-aalaga o pag-aasikaso sa kanilang mga apo. Ang tinatawag natin na apostolic ministry. Ang punto ko, mga kapatid, pagkatapos ng araw na ito, itong araw na ibinukod ng Diyos para sa atin upang siya'y ating sambahin. Ang araw na ito ay Lord's Day. Pagkatapos nito, babalik na naman tayo sa normal na buhay. Pero isipin natin, ang Lord's Day ay isang espesyal na araw na ibinigay ng Diyos. Ngayon, nagtitipon tayo upang umawit ng mga salmo, upang tayo manalangin ng mataimtim, upang ating ipahayag ang ating pananampalataya, at upang ating ipagkaloob ang ating mga offerings. At nakatutok tayo ngayon sa pag-aaral o sa pakikinig ng salita ng Diyos. Na sa salita ng Diyos, natututo tayo. Kaya aking hiling na sa ating pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos, ay ilayo muna sana natin ang ating mga cellphone. Tumutok tayo sa pag-aaral. At saka na natin isipin ang mga alalahanin sa bahay o sa anumang iniisip natin ngayon na maaaring magpa-distract sa ating pagsamba. Bukod pa roon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon sa iglesia, pagkakataon na makisalamuha sa ating kapwa mananampalataya. Kaya nga minsan, tuwing araw ng Panginoon, tuwing Lord's Day, nararamdaman natin na yung pakiramdam na pag nandito tayo sa church, na parang mas malapit tayo sa Diyos.
kumpara tuwing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday. Bukas, sa susunod na mga araw, kapag abala na tayo sa ating mga trabaho, sa ating negosyo, sa school na ating pinapasukan, kayo ng mga estudyante, ang tanong naaalala pa ba natin? Naaalala mo pa ba na ikaw ay isang Kristiyano? Naaalala mo pa ba na ikaw ay tinubos ni Kristo, binago ng Diyos, at mayroong kang Espiritu Santo na nakatahan sa iyong puso? O baka naman, iniiwan na lamang natin ang mga bagay na ito. Nakakalimutan na natin ang mga espiritual na mga bagay na ito. Iniiwan na natin ito sa church. At ang gagawin natin, hihintayin na lang natin ulit na mag-Lord's Day, na mag-Sunday, bago natin ito maalala muli. Mga kapatid, ang araw ng Panginoon, ang Lord's Day, ay isang paalala para sa atin kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. At kung ano ang layunin natin sa ibabaw ng lupa. Nang ibig sabihin, kailangang matutunan natin na mag-isip tungkol sa Diyos, hindi lamang tuwing Lord's Day, kundi sa lahat ng araw. Monday hanggang Saturday, iisipin mo ang patungkol sa Diyos. Hindi lang tuwing Sunday o Lord's Day. Sa bawat araw, dapat nating ipamuhay ang ating kaligtasan gaya ng sinasabi sa atin ng salita mismo ng Diyos. Sa Philippians chapter 2 verse 12, sinabi ni Pablo, work out your own salvation. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ang sabi, isagawa ninyo yung mahalagang salitang iyon ay utos. Ito'y utos na ang ibig sabihin, hindi tayo dapat magpabaya sa pagpapamuhay ng ating kaligtasan araw-araw. At ang katotohanan ng ating kaligtasan kay Kristo ay mayroong malaking epekto sa bawat bahagi ng ating buhay. Ito ang aral ng kasulatan na malinaw na siyang itinuturo sa atin ng confession o ng catechism, partikular dito sa Lord's Day 24. Kaya nga rin natin nabuo yung paksang isagawa ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Yan ang ating paksa, isagawa ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. At sa ilalim nun, ay bibigyang diin natin ang dalawang mahalagang punto. Ang una, dahil ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Pangalawa, upang ikay magnais at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pangalawa, upang ikay magnais at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Alam niyo yung punto natin, kinuha natin sa talatang 13, dito sa sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, na sinasabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Tunghayan natin ang unang punto. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Mga kapatid,
Naitanong na ba natin sa ating mga sarili? Naitanong na natin yung tanong na, paano ba ako dapat tumugon sa napakalaking biyaya, sa ganang biyaya ng Diyos sa akin? Tatanungin ko straight sa iyo, paano ka tumutugon sa malaking biyaya ng Diyos sa iyo? Nasa Heidelberg Catechism, Lord's Day 24, tinuturo sa atin na ating harapin ang katotohanan ng ating kaliitan sa harap ng Diyos. Napakaliit lang natin. Kumbaga, tuldok or baka sobrang liit pa nun, but mas maliit pa doon. In fact, sa Lord's Day 23 pa lang, mga kapatid, tinuturo na sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya na tinalakay natin nung nakaraang Lord's Day. Ngunit paano kung hindi ang ating pananampalataya ang siyang magliligtas sa atin? Rito'y paalala ng Catechism na ang tunay na nagliligtas ay hindi ang ating mga gawa o ang ating pananampalataya mismo, kundi ang walang hanggang biyaya sa atin ng Diyos. Na dahil dito, hindi tayo maaaring magmalaki o hindi tayo maaaring magtiwala man sa ating sariling pananampalataya o kahit pa sabihin mong, Pastor, napakalakas, napakatibay ng aking pananampalataya. Hindi ganun eh. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil ito mismo, ang pananampalataya mismo ay galing, ay mula sa Diyos. Yan sinasabi na Ephesians 2, verse 8. Ang punto rito, mga kapatid, ay kahit na ang ating pananampalataya ay mahina, yan ang totoo. Na ang ating pananampalataya ay madaling matinag, mabuwag, bumagsak. Ang Diyos, tandaan natin, ang Diyos ang siyang nagpapatatag nito. Siya rin ang nagkakaloob ng kaligtasan na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang tamang pananaw ng isang Kristiyano na dapat niyang ipahayag ng may kapakumbabaan ay kung kailangan kong mag-ambag kahit kaunti para sa aking kaligtasan, tiyak na ako'y mapapahamak. Iyon ang tamang pananaw na mayroong pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Kahit kaunti, wala tayong ambag sa kaligtasan. Ang pagpapakumbabang ito ay siya ring malinaw na itinuturo sa atin ng Lord's Day 24. Dito tinatanong, ano ang silbi ng ating pananampalataya sa ating buhay? Ang sagot ng Catechism, pakita natin na halos tila ayaw nitong pag-usapan ng tungkol sa mabubuting gawa sapagkat itinataas nito ang pamantayan ng Diyos, ang standard ng Diyos. At kung titignan natin sa sagot 62, dahil ang katwiran na maaaring napatunayan sa harap ng hukuman ng Diyos ay dapat maging tunay na ganap at sa lahat ng mga aspeto na sumasang-ayon sa banal na kautusan. At alam natin, mga kapatid, na ang salitang ganap o lubos ay nagpapakita ng walang kapintasan. Isang uri ng katwiran na hindi nagkakamali o nagkukulang. Sa madaling salita o sa madaling sabi, ang pamantayan ng Diyos o yung standard ng Diyos ay napakataas
At hindi natin kayang abutin ito ng ating sariling lakas o kayang abutin ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o maging sa ating kakayahan. Kaya ito ay isang paalala sa ating mga Kristiyano na tayo'y magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Na kapag iniisip natin na sapat na ang ating mga mabubuting gawa, tanong 62, tandaan natin, sabi ng Katekism, sa sagot 62, ang sabi roon, at gayon din, na ang pinakamabuti nating mga gawa sa buhay na ito ay hindi ganap at nadungisan ng kasalanan. Ibig sabihin pala, kahit anong gawin nating mabuti, meron pa rin kakulangan at kasalanan pa rin ang mga ito. Sabi ng Isaiah 64 verse 6, alam kong pamilyar na talata iyan sa atin na sinasabi, all our righteousness are as filthy rags. Maruming ang ating lahat ng ating katwiran, lahat ng ating mga mabubuting gawa ay may bahid o mayroong o maruming kasuotan sa harapan ng Diyos. At sinabi rin ng Belgic Confession, Article 24, doon sa 4th paragraph, kung nandiyan kayo sa inyong mga blue book, kikita nyo roon na sinasabi na wala tayong kayang gawing mabuti na hindi nababahiran ng ating laman at hindi nararapat sa parusa. At duktong pa niya na kahit isang kasalanan lamang ang maalala ng Diyos, sapat na iyon upang tayo'y kanyang itakwil. Sapat na iyon upang kanyang itakwil ang ating mga mabubuting gawa. Burado as in. Ngunit paano natin, Pastor? Yun ang tanong ngayon. Paano natin mauunawaan ang sinasabi rito ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12 na work out your own salvation with fear and trembling, na isagawa ninyo ang inyong kaligtasan. Anong ibig sabihin nun? At kung ating sa unang tingin o sa unang pagbasa natin, maaring magtaka tayo at mapaisip tayo na ito ba ay kailangan? Kailangan ba nating pagsikapan ang kaligtasan? Pwede tayong mag-alala na baka ito ay nagpapakita na ang kaligtasan ay nakadepende sa ating mga gawa. Gaya ng itinuturo ng iba. Tinuturo ng RC, tinuturo ng JW, tinuturo ng INC, tinuturo ng SDA, tinuturo ng M. Yung mga pamilyar na mga sekta o relihiyon. Roman Catholicism, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, Iglesia ni Cristo at ang Mormons. Na nakadepende ang kaligtasan nila sa mabubuting mga gawa. Ngunit, hindi ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa talata. Hindi iyon. Na pag sinabing isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan, ang ibig sabihin nun, dagdagan mo ng mabubuting gawa ang iyong pananampalataya para ikaw ay maligtas. Hindi ganun ang ibig niya sabihin. Sana maliwanag yon. Ang ibig niyang sabihin, bilang mga ligtas na. Okay? Ligtas na sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Dapat ipakita natin sa ating buhay ang ating kaligtasan.
na ang ating mga gawa at pamumuhay ay dapat magsilbing patunay na tayo ay talagang ligtas na kay Kristo. Yun ang ibig niyang sabihin, na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ligtas ka na. Ngayon, ipamuhay mo. Patunayan mo. Magbubunga ng pasasalamat iyan sa Diyos. Sabi ng Katikisim, maliwanag, hindi dahil sa pagsisikap, kundi dahil sa biyaya. Sa verse 12, rito'y nilinaw ni Pablo na ang ating kaligtasan ay mula simula hanggang wakas ay biyaya lamang ng Diyos. At kung babalikan mo yung mga previous verses, bago mag verse 12 sa Philippians chapter 2, anong sabi ron? Doon sa verses 6 hanggang verse 11. Nagsasabi yon patungkol sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na bagamat siya ay Diyos, nagpakumbaba, kinuha ang anyong alipin at sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. At dahil doon, siya ay itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya ang ating kaligtasan, mga kapatid, ating kaligtasan, kung nanamnamin mo yung mga salitang iyan, ating kaligtasan ay ganap at buo dahil sa ginawa para sa atin ni Kristo. Siya ang tumupad ng mga kautusan. Hindi siya naparito upang kanyang suwayin, kundi para tuparin yung mga utos na kahit isa hindi natin kayang matupad. Subalit si Kristo, tinupad niyang lahat ng iyon. Kaya siya ang ating manunubos. Kaya ganap, buong buo natin naranasan ang kaligtasan dahil sa Kanya. Minsan, tinitingnan natin ang ating mga mabubuting gawa at iniisip natin at nasasabi nga natin minsan, nagawa ko yan dahil sa sarili kong kakayahan. Nagawa ko yan dahil magaling ako, mahusay ako, dahil maabilidad ako. Kumbaga, minsan hindi maalis sa atin yung bang gusto mo ikaw ang napupuri, ikaw ang bida. Ngunit sa lahat ng iyon, pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Kaya mo yan nagawa, ito ang sagot. Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi ron, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, ang ibig sabihin pala nito, Pastor, mga kapatid, ang ibig sabihin, ang mga mabubuting gawa natin, kaya siya nagmamanifest, nahahayag sa ating buhay bilang Kristiyano. Yang mabubuting gawa na iyan ay bunga ng ating kaligtasan. Bunga siya ng ating kaligtasan.
Kaya kung, let's say, nakapagbahagi ka ng salita ng Diyos, nakatulong ka sa iyong kapatid na higit na nangangailangan, nagbibigay ka para sa gawain ng Panginoon, mabuti kang empleyado sa iyong employer, sa iyong kapwa-employee, sa iyong kaeskwela, sa iyong mga kliyente sa insurance o negosyo, mabuti ka maging sa iyong relasyon, sa iyong asawa at mga anak, sa kanyang magulang at sa kaniyang mga kapatid. At marami pa na anumang ating pinagkakaabalahan sa buhay. Tandaan mo na ang mga ito'y bunga ng gawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga mabubuting gawa natin ay hindi para magmalaki o magmayabang tayo, kundi upang kilalanin natin ang Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng ito. Sa Kanya galing ang lahat ng iyan. Siya ang dahilan kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi ng Catechism sa sagot 64, sapagkat imposible sa mga itinanim kay Kristo na sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay hindi magbubunga ng pasasalamat. Marami tayong pwedeng i-state ng mga halimbawa. Pero sana nakuha natin yung pinaka-main point ng ating nais i-deliver o yung mensahe. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay tunay na nakakabit kay Kristo, tulad ng sanga sa puno ng ubas, natural na magbubunga tayo ng mabubuting gawa. Kaya ang utos sa atin ng salita ng Diyos na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ay hindi dapat magdulot sa atin ng pag-aalala. Hindi ito dapat magdulot sa atin ng pagkatakot. Bagkus, ang salitang work out your own salvation ay dapat mag-encourage palalo sa atin. Mag-udyok panglalo sa atin na lalo nating paglingkuran ng Diyos. Tandaan natin na nasa lugar tayo na inilaan, sabi na Ephesians 2 verse 10, na inilaan ng Diyos noong una pa. Tayo inilaan ng Diyos para sa isang banal na layunin. Ang Diyos ang gumagawa sa iyo. Pangalawa sa ating punto, upang ikay magnais at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sabi ng verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng salitang pagnanais, ay ang pagnanasa o pagnanais ng ating puso na sundin ng Diyos. Yan ang nilalaman ng ating puso. At ang salitang paggawa naman, yun naman yung konkretong hakbang o aksyon na ginagawa natin bilang tugon sa ating mga layunin at hangarin sa ating buhay. So, aksyon na yon. Gagawin mo na. Sa madaling salita, ang ating mga aksyon at mga desisyon sa araw-araw ay nagmumula sa isang puso na may malalim na pagnanasa upang maglingkod sa Diyos. Yun ang pinakaibig sabihin ng pagnanais at paggawa. Gusto mo, nagnanasa ka na paglingkuran ng Diyos. Teka, huwag mo kalimutan yung salitang paggawa. Gawin mo. Gawin natin.
ating tatandaan, pakatatandaan, hindi lang tayo ang gumagawa dito. Dahil ayon kay Pablo, bago niya sabihin yung salitang may upang maging, ang sabi ron? Maging sa pagnanais at sa paggawa. Bago niya sabihin yun, sinabi niya, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya hindi ka nag-iisa eh. Kasama mo ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng kakayahan. Siya ang nagbibigay ng kalakasan para tayo'y magkaroon ng tamang pagnanasa at magawa natin ang kanyang mabuting kalooban. Kaya kapag tayo ay pumasok na sa linggong ito, bukas, Lunes, papasok tayo sa trabaho, sa mga susunod na mga araw. Kaya sa anumang mga ginagawa natin o sa anumang gawain na ating pinagkakaabalahan, tandaan sana natin mga kapatid, na ang Diyos ay gumagawa sa atin. At hindi lang siya basta gumagawa. Minsan, lahat ng plano mo, mga desisyon sa araw na iyan, sa bawat araw na iyan, binabago ng Diyos ang iyong mga plano, ang iyong mga layunin. At madalas nga, sinasabi ko, talagang, ewan ko sa inyo pero sa akin, ito yung gusto kong mangyari. Pero iba pala sa Diyos. Doon mo mapapatunayan na not my will, but thy will be done. Ito yung mabuting kalooban ng Diyos na nakikita natin sa buhay. At meron siyang sinasabi sa iyo sa mga oras at punto na ganoon. Nakita mo, hindi pala nag-work. Dahil iba pala ang plano, iba pala ang layunin ng Diyos sa buhay ko. Ito pala yon. Ano ngayon tugon mo? Kaya pala, ang ating buhay at mga desisyon ay binabago ng Diyos ayon sa kanyang mabuting kalooban sa atin. Yung bang masasabi mo na lang, ito pala yung kalooban mo, O Diyos. Hindi kayong tao na pag parang hindi nasunod ang gusto, mag-aamok ka dyan, magtatampo ka. Hindi eh. Hindi ganun ang reaksyon ng Kristiyano. Pag nalaman niya o naranasan niya ganito yung naging sagot ng Diyos, o pinaranas sa iyo, nangyari sa iyo, hindi ganun. At alam natin na kapag tayo'y nasa kalooban ng Diyos, hindi tayo mabibigo. Na kapag tayo ay nagtiwala sa kalooban ng Diyos, kailanman hindi tayo mabibigo. Kaya ang tamang tugon sa nangyari na pagbabago sa ating mga plano, sa layunin, ang tamang tugon ay magtiwala ka sa Diyos. Pagtiwalaan mo yung kanyang ginawa na iyon. Ang mensahe rito ni Pablo, bagamat tinawag tayo na isagawa ang ating kaligtasan, ang punto niya, hindi ito mangyayari kung wala ang tulong at paggawa ng Diyos sa ating buhay. Ka mag-alala, kasama mo ang Diyos. Minsan nakakalungkot isipin, nakakalungkot iniisip natin
na ang kaligtasan ay isang bagay na hindi konektado sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun yung aking punto kanina sa introduction. Na parang ang kaligtasan sa atin ay para lamang sa loob ng church, na paglabas mo mamaya, paglabas mo sa 4 na sulok ng building na ito, bigla ka nang magta-transform. Mga kapatid, hindi ganyan ang isang Kristiyano. Yung bang may nagsabi, naalala lang ako, parang mahirap pag ganito rin yung sinabi sa atin. Linggo ka lang Kristiyano. Sakit nun. Pero pag Monday hanggang Saturday, nagtatransform ka. Hindi ganyan ang isang Kristiyano. Sa iyong kaligtasan, paano ito may kinalaman sa iyong trabaho bukas? Paano ito may kinalaman sa susunod na mga araw, sa Monday hanggang Saturday, sa mga estudyante? Ang inyong mga assignments, sa inyong mga projects, sa inyong mga exam, sa mga gatherings na pinupuntahan natin, sa mga pinupuntahan ninyo, sa inyong mga kliyente na kinakausap o kausap mo sa tuwing dinidiscuss mo ang insurance. Ang totoo mga kapatid, saan ka man naroroon at anuman ang iyong ginagawa, ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Ibig sabihin nito, hindi lamang sa church tayo tinutulungan at pinapatnubayan ng Diyos. Pinapatnubayan tayo ng Diyos at ginagabayan tayo ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Kahit wala ka rito sa loob ng church. Kahit mamaya, paglabas mo, may sinabi si Pablo sa Philippians chapter 1 verse 27. Sabi niya ron, mayroong maikling line doon na sinabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin pala nito, ang ating buhay, ang ating mga aksyon, at kung paano tayo makisalamuha sa iba, ay dapat nating ipakita ang ating pananampalataya sa Diyos at maging ang ating pagmamahal sa Diyos. Yun bang masasabi sa iyo ng iyong katrabaho, iyong kaeskwela, lately kasi mga kapatid, ako ay tuluyan nang nawala sa aking dating company. At nag-last day ako nitong Friday. Hindi sa pagmamalaki pero gusto kong i-share dahil bilang kapwa rin na manggagawa o kapwa employee din naman. Dahil ako yung nagtatrabaho din secular. Hindi ba't napakaganda, napakasarap pakinggan. Nasasabihin sa iyo ng iyong kapwa employee, Sir, Ma'am, salamat, maraming salamat sa mga learnings na natutunan ko sa iyo. Salamat sa mga information, mga pagpaplano sa buhay na natutunan ko sa iyo. At sasabihin
din niya, pati sa mga pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, lalo ang gospel. Maraming salamat sa iyong buhay. Hindi ba't napakasarap na marinig iyon? Ito'y ganito, ipapakita natin. Kahit sa anumang aspeto, kahit saan tayo mapunta, kung sino-sino ang ating mga kasama, tandaan mo, Kristiyano ka, mahayag ang kaligtasan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Roon mo na ipapakita, sana'y na ipapakita natin ang ating pananampalataya at pagmamahal natin sa Diyos. At isa sa mga pangunahing bahagi ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano ay ang pagtutok sa kapakanan ng iba, hindi sa ating pansariling kapakinabangan. Ang mundo ngayon, talagang taliwas sa salita ng Diyos. Sasabihin niyan sa'yo, unahin mo sarili mo. Pero tayo na mga Kristiyano, tamang mentalidad, ang pag-iisip, pananaw, ang ating tutok, hindi sarili natin una, kundi kapakanan ng iba. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ba? Philippians chapter 2, nabasa natin kanina sa verse 4, o sa mula verse 3, sabi ron, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay makikita kung papaano natin tratuhin ang ibang tao. Doon natin na ipapakita. Naipapakita natin yon sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba at pagtulong sa iba nang walang iniintinding anumang o iniintinding pansariling kapakinabangan. Muli sabi ni Pablo sa verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa paggawa. Gawin natin yun. Pakita natin. Siyempre, may binanggit din dyan sa verse 13, para sa kanyang mabuting kalooban. Doon kasi naliligayahan, nagiging masaya ang Diyos kapag tayo ay nagsisikap para sa kanyang kaluwalhatian. Ating ipinagpapasalamat sa Kanya ang lahat ng ito. Baga kahit na yung ating mga paggawa ay hindi perpekto, na kahit na yung pinakamahusay na inaakala natin na gawa, parang sa tingin natin perfect na iyon. Pero lahat pala ng iyon ay mayroon pa ring kahinaan at pagkakamali, meron pa ring bahid ng anumang kasalanan. Alam niyo mga kapatid, yan ay tinatanggap pa rin ng Diyos na may pag-ibig. Ating layunin ay maglingkod sa Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Hindi lang sa church. Again, layunin natin ay maglingkod sa Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay, hindi lang sa church. Kahit sa ating mga trabaho, kahit sa school,
kahit sa loob ng ating pamilya, kahit sa mga simpleng gawain sa araw-araw, alalahanin natin ang Diyos sa lahat ng ito. At sinabi rin din sa talata at sa ating paksa kanina na binanggit, ay sagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Yung ibig sabihin naman doon na may takot at panginginig, hindi po yun binanggit para tayo ay matakot. Na parang ang Diyos ay malupit o mahigpit. Kundi iyon, yung salitang iyon, na takot at na may takot at panginginig, iyon mga kapatid, ay nangangahulugan na mayroon tayong malalim na pagrespeto sa Diyos. Meron tayong malalim na respeto at pagsunod na mayroong kamalayan sa kanyang kabanalan at kapangyarihan. Ang totoo minsan, hirap tayong sundin ang kanyang kalooban. Ngunit ang katiyakan natin ay ang kanyang kapangyarihan ang gumagawa sa atin upang tayo ay magtagumpay. Kaya sa huli, ang hamon sa atin, mga kapatid, tayo ay magtiwala sa Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Sa bawat desisyon, sa bawat gawain, sa bawat pakikibaka natin sa araw-araw, alalahanin natin na may Diyos. Na ang Diyos ang siyang nagpapalakas at siyang gumagabay sa atin sa bawat araw. Na sa buhay, na sa ating buhay, ito ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Kaya ipagpatuloy natin ang paggawa ng may pananampalataya. Ipagpatuloy natin ang paggawa ng may pag-asa sa Diyos. At ipagpatuloy natin ng may pasasalamat sa Diyos. Amen. Tayo manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa salita mong ito na aming narinig. Panalangin namin, O Diyos, na kami ay samahan mo, patuloy mong gabayan, na aming maisagawa ang kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa pamamagitan ni Kristo. Kami mga ligtas na. Kami magliwanag sa magulo, sa madilim na sanlibutang ito. Maging mabuti kaming mananampalataya, mga Kristiyano, na kami ay yung iniligtas para sa mabubuting mga gawa. Alang-alang kay Kristo, ang lahat ng ito hindi namin magagawa kung wala ang kanyang biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.